Welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan ngayong araw na to. Ayan, so katatapos lang natin mga katropa maglinis and eto na nga yung update sa ating day 22 ng ating backyard hog racing. Ayan, so meron tayong dalawang alaga katulad ng mga alam nyo na mga katropa. So large white and landrace. And pinapakain nga pala natin ito mga katropa, walang iba syempre, Bimig and Pigrulac Premium. Yan. So, starter tayo mga katropa kasi nilagay na natin dun sa magkabila. Naglinis kasi tayo ngayon itong bubuyan kasi bukas bibili tayo ng manok naman na 45 days and aalagaan nga natin mga katropa dito. Pero hanapin pa natin ng paglalagyan at bumili nga tayo kanina sa bayan. Ito, 147 pesos. So, ilalagay naman natin to pang harang naman mga katropa. So yan yung magiging pinto ng ating 45 days chicken. Ayan, na mga manok. Ang dami pang mga native chicken doon mga katropa. And ngayon puro naka-gloves tayo kasi naglinis tayo na itong babuyan. Nga mga katropa, bumili rin tayo ng black for 300 pesos. And ito yung mga luma nating mga gamit. And yung mga dati nating mga drum mga katropa, hindi pa natin nilalagay. Kasi nga, dalawa pa lang naman yung alagahan natin. And naglinis nga pala tayo ng bakuran. Ayan, dito sa likod. Ayan. Mga katropa, malinis na. Kasi syempre may bisita tayo si Our Lady of Manawag. Ayan. Mga katropa. So si Our Lady of Manawag is hahanapan natin ng pwesto. Bala ko sana mga katropa dito ilagay para at least sentro na itong daanan ng aking babuyan. Pag harap pa lang, so si Our Lady of Manawag na kaagad yung bubulagta. Kaya babalandra mga katropa. So ito, winalisan natin kanina and hinawan gamit itong lahat-lahat ng mga to. Sa ganito mga katropa talagang ang bilis makaubos ng oras. And ito rin dating talagang super damo. Ayan, so hinawan na rin natin mga katropa para at least padaanan. And ayun yung mga dati nating mga tinanim na mga bulaklak talagang super lalaki na. So dyan tayo kukuha ng mga paninim rin natin ng mga bulaklak. And ito naman mga katropa yung nakuha nga natin ng mga damo. Sobrang dami ano, isang tambak. At saka ayun pa yung dun sa kabila mga katropa. Ko lang kayo mga katropa, so ito yung likod. Ayan, so pinagdasalan natin to bago natin pinutol yung mga maliliit na mga sanga ng puno. Ayan, kasi syempre buhay yan. And sabi ko nga papalitan ko ng bagong puno. Tapos ito naman mga katropa yung tanim ng mga kasama natin dito, kalapit bahay, mga sili. So ang gaganda ng mga sili nila mga katropa pang sinigang. Ayan, so minsan magluto-luto tayo dito. Dito lang ito sa likod ng baboyan natin. Pero ang sarap mga katropa, mamasyal dito. Ayan. Tapos may mga talong-talong pa sila. Ito. Sayang lang mga katropa kasi last time na bumisita ako dito is nalalaglag lang itong mga sili na to. Sabi ko dun sa bata at saka dun sa mga kalapit bahay, mas maganda inaanan nila. Sayang Tapos dito naman yung gaganda ng mga lahi ng mga manok. Ayan, ang sarap kainin mga tropa. Ayan, so dito naman merong sili na pang lagay sa suka. So masarap yan sa usawan. So ito mga katropa, ito rin yung magandang puno dito. Ayan, so ito yung gustong gusto ko dito sa area dito. Ayan. At yun yung ating baboyan mga katropa. So basang basa tayo. Ayan, ang dami nating nakuha ng mga na mga kalat. So at least malinis na. Hindi na nakakatakot na maglakad-lakad kasi kapag hindi nalinis mga katropa parang pakiramdam mo may mga ahas-ahas na bigla ka na lang makakasalubong And syempre last time nga merong nakita na cobra dito. At yun ang iniiwasan natin kaya talagang naglinis tayo.
sige natin nalinisin muna, hawanin muna para at least nakakapag-ikot-ikot tayo mga katropa. Natin yung kwento ng ating landrace at saka large white. So binapakain nga pala natin ng bimig yung ating landrace, and yung large white naman ay pigrolac. Happy tayo mga katropa dun sa resulta kasi talagang nakita natin yung maganda na resulta sa katawan ng mga alagang baboy. Yun naman talaga din yung aim natin. Sabi ko mga katropa, yung nagsimula ulit tayo at bumalik, sabi ko gusto kong maranasan yung mga nakikita ko sa mga katropa nating magbababoy, na yung ang laki ng baboy nila is yung alam mo yung may pitik yung katawan dahil talagang sobrang lalaki at lumulobo talaga. So totoo pala yun mga katropa, na yung kapag bimig at pigrolac yung gamit mo, talagang ramdam mo. So ako mga katropa, 2 weeks pa lang natin talaga nasa starter period, and pre-starter nga is bimig yung ginamit natin and pigrolac rin. Pero ngayon 2 weeks, after 2 weeks ng paggamit ng starter, nasa 700 grams na yung pakain natin. Pero nakita natin yung biglang paglobo. So isang linggo tayo sa Baguio and pinaalagaan natin dun sa sa kasama natin dito. And nakita rin natin talaga maganda yung resulta mga katropa. So ibig sabihin nito, magbabago na tayo ng pakain sa mga alagang baboy and mag-i-increase na tayo. So from 700 grams, gagawin na nating 900 grams to 1 kilo. So ibig sabihin 900 grams per day na yung pakain at rasyon natin para sa kanila. Kasi nga mga katropa, kinuha natin yan, nag-i-age na sila ng 35 days old, and more than 22, halos pang 22 days na ngayon. So 35 days old plus 22, ibig sabihin 57 days old na sila since birth mga katropa. And okay yan, ideal na yan para sa bimig at para sa pigrolac, na yung ratio ng pagpapakain sa mga alagang baboy dapat ganun na yung sukat mga katropa. Sa panahon naman ng mga taglamig at saka tag-ulan, katulad nga nito mga katropa, yung may mga low pressure na mga ganito, talagang hindi natin may iwasan na minsan nilalamig yung ating mga alagang baboy. Kaya importante na precautionary period, precautionary na kaagad yung gawin natin, na mas maganda bago pa sila sipunin, lagnatin, lamigin, naglalagay na kaagad tayo ng Betracin Gold, o kaya naghahalo na kaagad tayo ng vitamin B complex at saka Apralite para hindi magtae. Ganon din mga katropa yung electrolytes, importante yon. So isa sa mga best friend talaga ng mga magpapaboy yung paglalagay at paghahalo ng electrolytes. So anti-stress para hindi ma-stress yung ating mga alaga sa pabago-bagong panahon. And syempre importante rin na tayo mga katropa, pwede tayong magpurga either monthly or every time na magpapalit tayo ng pakain sa mga alagang baboy. So ang sarap ng kwentuhan kapag ganito mga katropa, talagang nasusulit yung araw natin. And ngayon is Saturday, and talagang ang ganda ng pakiramdam kapag ganito, mahawa na yung area. And meron nga pala tayo mga katropa, piniprepare din ng mga tanim. Meron tayong biniling durian. Hindi ko alam kung tutubo ba yung buto, kasi pumili tayo, kumain tayo, pero hindi naman kinain ng mga kasama ko sa bahay kasi nababahuan sila sa amoy. And ganun din mga katropa, yung napansin ko, talagang amoy na amoy. Yung pagbiyahe ko galing Baguio papunta dito and dumaan tayo ng Quezon, talagang amoy na amoy sa bus, and nagtatanong yung mga tao kung may durian ba, kasi parang gusto rin nila sanang bumili, and wala. So nasa bag natin pero umaamoy pa rin. Pero happy tayo mga katropa, at least nahawa na natin to, and meron din tayong mga piniprepare mga katropa na mga buto ng mangga, and yung mangga na nabili natin, yung papaya mango, sana mapatubo natin yung mga katropa, and dumating yung time na maani rin natin yung mga fruits, yung mga yon. Mga katropa, nilinis na rin natin tong area na to para at least dito tayo magko-computan kung magkano na bang nagastos natin at paano ba ang tamang budget sa negosyo ng pagbabayan. Sa mga susunod natin na vlogs, pag-uusapan natin yan mga katropa. And syempre eto, by the way nga pala mga katropa, tumutulo na rin dito. So nagpapahanap ako mga katropa ng kayang umakyat sa bubong para at least ma-repair yan ng konti. Hindi pa tayo bibili ng yero kasi okay pa naman, tapa lang yung konting dapat gawin dyan. So nakita niyo yan mga katropa, talagang humaba yung katawan, bundat na talaga. Ayan. Ito mga katropa yung land race natin.
And ito naman yung large white. Ayan. Talagang super ang cute. Okay. Ito lang yung kagandahan kapag nag-aalaga ka ng baboy, talagang nakaka-relax mga katropa. Ito rin tayo dito. Ayan. Kasi nga, malapit na nating lagyan. Ito mga katropa yung nakuha natin na parang yung panglaban sa aswang, yung latigo. Ayan. So, dun sa likod mga katropa. And ipakita ko lang sa inyo, si Ina, ayan, Our Lady of Manawag. Nandito sa babuyan natin, pampaswerte. And ito nga pala mga katropa, pinipinditahan na natin bago pa natin dalhin dito. So para at least makakapagdasal tayo, makakapag-pray. And ito naman yung sinasabi ko sa inyo mga katropa na buto ng, ayan, etong mga to, buto 3, 6, 9, 12. Buto ng durian mga katropa. And ito yung ibang mga buto ng mangga. Binalatan ko ng mga katropa para at least pwede natin matanim. At ito naman binili natin mga katropa, ito sa Baguio. Yan. So yung mga buto niya nandito na. Ratan daw ang tawag dito mga katropa sa Baguio. Kapag titingnan mo to is medyo maasim siya na parang sampalok. Ayan, si Our Lady of Manawag. Malapit na nating mag-prepare at ready yung paglalagay sa kanya. And ito naman mga katropa, yung nabili naman natin na ayun, mango. So papaya mango mga katropa. Ayan, ililipat natin siya ng lalagyan para at least mas buwelo siya na mapalaki pa natin ng tuloy-tuloy. Ito naman tinanggal natin yung dun sa babuyan. Kaya nandito siya. Nakapwesto muna pansamantala. So ngayon mga katropa, linisin muna natin itong ating babuyan para makakain na itong mga alaga. Talaga namang gutom na yung mga baby ko. Ayan. So si large white and landrace mga katropa. Si large white and landrace. So ito guys, ganadong-ganado yung pagkain ng ating mga alagang baboy. Talagang super kukulit. Ayan. Guys, yung ating pigrolap, ang ating large white. Talagang ganadong-ganado sa pagkain. Nakita nyo mga katropa, talagang bundat na bundat yung yung katawan. At ang gaganda ng mga mimi. Ayan mga katropa. So large white natin piglet. And ito naman mga katropa, yung ating landrace. Ayan. So bimig naman yung kinakain mga katropa. Ayan. So yung pag-alis natin mga katropa galing Baguio, talagang medyo hindi naman maliit na maliit. Pero after 1 week ng pagkain nila mga katropa ng starter, talagang biglang lumaki. Nakita ko talaga yung changes sa kanilang katawan mga katropa. Salamat sa pagsama sa atin. Ngayong araw na tayo, isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Gabani Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong mga katropa na matuto at magnegosyo. Kahit small time pero happy. So maraming salamat sa pagsama sa atin. Ilang subscriber na ba tayo? Hindi ko na alam mga katropa. Basta ang alam ko, maraming salamat. Yun lang sa lahat ng suporta na pinakita at binigay niya sa akin. All those years na magkakasama tayo since nagsimula ako sa pagbablog hanggang ngayon. Ayan. So maraming salamat po. And parami na tayo ng marami. Sana makarating tayo ng 100k subscriber mga katropa. The soonest time possible. Para manon mahawakan natin yung silver play button. Ayan. So maraming salamat mga katropa. Hanggang sa muli. Tomorrow isang vlog na naman at panibagong vlog. Abangan nyo po mga katropa yung bago nating 45 days chicken mga katropa. So hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.